びてみせる。この世界で。Welcome sa unang episode ng Utoy Reviews at ating tatalakayin ng anime na Sword Art Online. Dito sa video na ito ay tatalakayin natin kung ano ang SAO at mga merit at demerit ng palabas na ito. Ang SAO ay isang virtually oriented game na nilikha ni Kayaba Akihiko kung saan gamit ang nerve gear ay magagawa mo ng laruin ito gamit ang iyong isip. Ang ating bidang si Kirigaya Kazuto o mas kilala sa tawag na Kirito ay isa sa mga unang manlalaro nito. Siya kasama ang 10,000 player sa mundo ng Aincrad ay bigla na lang di makapag-log out. Yung pala ay kinulong na sila ng game creator sa loob ng laro. At ang tanging paraan para makalabas dito ay matalo ang mga boss sa buong 100 palapag ng Aincrad. So iyon, more or less, yan ang simula ng ating kwento. Kung gusto nyo pang malinawan, ay merong link description sa baba. Okay, simulan na natin ang ating review. Unahin natin si Kirito. Ay, sino bang may ayaw mo na maging si Kirito? Naku ng putya. Gupaings, matalinaw, matapang, magaling sa espadahan, gamer, hacker, at higit sa lahat, abay mabait pa. Dagdag mo pa, na 95% ata ng kababaihan sa palabas na ito ay may gusto sa kanya. Mula sa AI, lulay, tsundere, babaeng depressed, normay, pati pinsan mo, idamay mo na. Nasa'yo na ang lahat. Isunod natin si Asuna Yuki. Kung napanood mo na ang SAO at di mo waifu yan, ay may problema ka sa pag-iisip. Ano bang hahanapin mo kay Asuna? Bukod sa magaling na gamer, ay mabait, maganda, mayaman, at higit sa lahat, may kaalaman din sa 16.5. Yeah baby. Yun nga lang, hindi na siya virgin pero pwede pa rin. Kidding aside mga utawi, hindi bago sa anime ang istorya tungkol sa bida na natrap sa isang laro. Hindi rin bago ang tema ng survival game. Kaya ang paghahalo ng dalawang tema na ito ay napakagaling na ideya. Buhay ang nakataya sa bawat laban nila. Kaya napaka-exciting nito panuurin. Kapanapanamik din ng mga action scene dahil sa ganda ng animation, execution, at anggulaw ng bawat eksena. Sa tutulaang, inuulit-ulit ko ang episode 9 at palagay ko, ito ang pinakamagandang fight scene. Isa pang buhay ng SAO ay yung kantahan sa opening at ending. Kumbaga, umpisa pa lamang ay ulam na. Yung crossing field ni Lisa at Innocence ni Aoi Air, pag narinig mo na, abay parang alam mo na magandang mapapanood mo. Pag nakita mo na ang kagilagilas na animation scenes ng opening, may clue ka ng tsak na may laman ng mangyayari mamaya sa episode. Yung ending theme naman na Yumisekai at Overfly ay mga dramatic na theme song na may dalang bigat at bagay na bagay kapag natatapos ang isang episode sa isang cliffhanger o kaya naman ay nalalagay ang mga bida sa isang masamang sitwasyon. So ano naman ang mga minuses ng SAO? Kung hindi ka nag-iisip, bakang anime na to ang best anime of all time? Ay, kaso sa akin ay hindi. Isa ito sa pinaka-criticized at roasted na anime sa community. Unahin natin si Kirito. Kung si Kirito ang lakas ng anime na to, siya rin yung pinakamalaking step back. Bakit? Kasi napaka-upay, as in overpowered. Alam mo yung naglalaro kayo ng basketball tapos may baraw kang kakampay, iyawn, si Kirito yawn. Okay, wala kang karapatang maging bida sa isang game, genre, anime kung di ka magaling at malakas na player. Tanggap ko yawn. Kaso talagang naiiba ring si Kirito bukod sa isa siyang super gamer, isa rin siyang programmer na kayang i-extract yung AI ng pinaka-advance at pinakamadugong laro na naimbentaw. Plus, isa rin siyang kendo practitioner na may mahusay na reaction time. Puwera pa na may kakayahan din siyang kumilos na parang isang detective para mabisto ang modus ng mga kalaban.
Bawat skill na yan, sa totoo lamang, ay taon ang bibilangin mo bago mo ma-perfect. At nagawa niya yan sa edad na 14. Ay pusang kainalbo, ano tong lukuhan? Kung ikaw ba si Kirito, susubukan mo pa ba makipagpatayan sa mga boss? O hahanap ka ng paraan para i-hack yung laro? Eto pa, hostage na nga kayo ng laro. Yung iba, nai-stress na kakaisip kung paano makakasurvive sa mga boss. Nagkakapatayan na nga lahat-lahat down. Siya, nakakuha pang lumanday. What the? Ano ba tao? Labsturay o survival? Sa character development naman, ay nakaw, walang development. Actually, walang character upgrade. Bagkaus ay puro downgrade ang nangyari. Si Asuna, siya yung pinakamalakas na babaeng karakter. Pwede siya sanang maging katuwang in case na talagang di kakayanin ni Kirito na lumaban ng solo. Isa pa, ay second in command siya ng pinakamalakas na guild. So expected na may ibubugas siya sa mga labanan at tiyak na napaka-useful. Pero ang nangyari, halos nawala na siya ng silbi to the point na siya na yung sasagipin. Ganun din si Shino Asada, ang lakas din ng profile. Probably siya na ang pinakamahusay na sniper sa buong mundo. Pero naging damsel in distress din. Yung potensyal ng karakter nila, sa basurahan lahat pumunta. Sayang kasi ang ganda ng background nila para magsilbing spice ng storya. Kaso di nila nagamit. Ang cool pa naman tignan ng babaeng swordsman at sniper. The rest ng characters ay halos walang mga silbi. Lahat sila puro pabuhat kay Kirito. Ultimo nga pulis ay sa kanya na umasa. Ganyang kagaling ang ating bida. Maganda na yung premise nung storya about survival. Lalo na yung first 3 episodes. Makikita mo kung gaano kadesperado yung sitwasyon. Second episode pa lang ay he is misunderstood and accused of being a murderer. Episode 3 naubos yung mga kasama niya sa guild, including si Sachi. Pero after nun wala na. Maganda sana kung nakita natin kung paano sila lalaban lahat, paano sila mag-i-strategize sa mga boss, yung papalpak sila kasi maraming mamamatay. In short, paano nila matatalo yung laro? Kasi on a gamer's point of view, gusto mo makita yung ending, yung journey, kung paano nyo ma-achieve yung goal ng laro na matatapos nila yung 100 floors. Ang nangyari, na shortcut yun, at ayun na ang pinakawalang kalatoy-latoy na fight scene ng anime na to. Isa pang gusto kong ipuntaos ay anong gagawin nila when put in a survival situation. Hindi na na-achieve yan ng palabas na to. Maganda sana kung napanood yung Act of Desperation kasi may sense of realism. Tapos si Kirito sana yung magiging bayani nila, pero hindi. Instead, nag-focus sila kung paano siya naging best black swordsman in the world. Sa makatuwid, ang dami sanang pwedeng i-capitalize para gumanda ang storya, pero hindi nagawa. Sa dami ng problema ko sa anime na ito, ay worth it pa ba ito panuurin? Abay, oo naman. Sa katunayan ay highly recommended ko nga ito sa mga gustong manood ng anime, lalo na sa mga normay. Ito ang binibigay ko sa mga tropa ko pag mamuburaot sila ng anime sa akin. Alam nyo kasi, sa istorya lang naman ako may problema dito ay. Marami na akong napanood na anime na may basurang istorya, yet pinanood ko pa rin. SAO is not the worst story and it does not deserve the hate. Mahirap maghalongkat ng anime na may ganitong visual appeal. 2012 pa yung anime na yan, pero kaya niyong sumabay sa kalidad ng anime na pinoproduce ngayong 2017. Puwera yung labang kay Heathcliff. Generally, maganda ang fight scenes at execution ng sword fights, lalo na in different angles. Alam nyo, isa sa mga entertaining sa palabas na ito
kung paano na ipanalo ni Kirito yung mga laban niya, kasi he is a thinking fighter. Gustong gusto ko yung mga counter attack niya sa mga tricks ng kalaban. Di lang basta labanan, pautakan din. Sino-showcase din ng anime na to yung gaming culture at iba pang gaming terms, kaya agad nagugustuhan ito ng mga gamer. Lalo na at bihira yan sa mga anime prior to 2012. O mga utoy, hanggang dito na lamang muna ang reviews natin. Sana na-enjoy nyo ang video na ito. Ano sa tingin nyo? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kakalimutan mag-like. Gawin nating interactive. Mag-comment kayo sa comment section. Next episode ng reviews natin, tatalakayin ko naman ang anime na Nisekoi. Kung gusto nyo mauna sa Nisekoi reviews, ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa channel na ito. So, yan. Hanggang sa muli. Peace.